Assalamualaikum balik yung ako si Staff Sergeant Julhaib B. Adjidul 199 Infantry, Philippine Army 33rd IB, 6th Division. Ito naman, after mga 6 months pag-isparo, na-commit naman, naging squad leader na ako. Pag maging squad leader, may issue na ako mga haris, ano-ano. Tapos, ako naman ang nag-volunteer gira sa Barangay T. Sa Barangay T, sakop ng municipality ng Dato Salibo. Matindi din laban doon. Kasi isang araw nagdamag bago na rekabil ang kampo ni na Karialan. Karialan din ang kalaban namin. Karialan. Ridam. Tapos yung nakuha na, nakilala na namin ang ibang area, punta naman ibang objective. Yun ang pinakamahirap doon. Kasi kung saan ang dinaanan ng una, yun din ang daanan mo. Kasi lipid right, IED, maingat. Sa mga bahay-bahay, huwag ka magkumpiyansa doon. Kasi maraming IED. Tapos kung anong dinaanan ng unang tropa, doon ka rin magdaan. Huwag ka na gumawa ibang daanan. Ganun ang ginawa namin. Tapos yung puntan na namin ang objective, nauna squad elite Agilon. Tapos kuman. Tapos ako ang buntot ng squad. Yung squad ni Elite Agilon, yung dalawang team leader niya, Juan, senior na kung basahin sa serial number, puro Juan. Kaya nga ang squad leader nila, mahiya magsabi. Dikit-dikit sila dalawa, pinabayaan ng tropa. Tapos malapit na yung kalaban, nagkwento pa siguro. Yung mga 50 meter na lang ang kalaban, binugahan na sila. Pagbuga, na doon, naiwan yung mga backpacks nila. Nakalaban din. Lumaban din sila. Kaya namatay ang squad leader. Elite Agilon. Tapos, ang ginawa ko, palagi ako magtawag sa radio, anong gawin namin kasi ako ang pulling squad drill. Sabi ng platoon leader namin ni Ixoisir Balyado, Vice Lieutenant Balyado, kalma ka lang dyan. Kasi di tayo pwede maggawa-gawa kalsada. Diyan ka lang. Ganun pa man yung gira namin matagal. Grabe, makakubil. Walang kubilan. Mangkubilan mga kangkong. Dahon. Pero sa awa ng aula, lahat ng squad member wala na tamaan. Yan na ngayon yung supply sergeant na. Pupura lapyag noon. Tapos yung ibang natamaan dito sa likod namin, yung supporting element, yung minuport, namatay Elite Agilon. Yun. Tapos yung mga ano-ano na kami, dahil natalo na ang kalaban, naglayas na, halburing-halburing na. Pag halburing, napalitan ng squad ko. Tapos, yung mga tropa ko doon, doon na ako nakakita yung laman ng tao, parang karne. Yung mga ibang unit, nakapaksin sa IED, grabe. Putol na yung mga paa. Kaya nga, sabi ko sa squad, huwag ka talaga kayo magkuha-kuha kayo sa mga bahay, baka pangila ninyo, may IED na sabugan kayo kawawa. Yung mga naliligo kami sa suba, may snipe pa kami. Grabe. Grabe ang gira ron, araw at gabi. Sa Barangay T. Walang hinto. Halos sa lupa kami lahat nagtulog, yung malalim na bangag. Kasi ma-close fire kami. Grabe yung kalaban namin, magpagitna. Magpagitna, sir. Alam nila yung perimeter namin, magpagitna sila para pagputok, kapunta ron sa tropa. Grabe, no? Pero iningatan na namin, hindi na namin disbakan.
Kasi alimbawa, 30-30, 57 na ibang unit, na doon sila sa gitna dumaan. Kasi ang laki nito, ang laking operation to, barangay Oo, tapos magpaputok sila roon sa gitna. Na kung mag-risback, dalawa naman ang magbuglo. Sabi ko din na. Grabe, matagal din kami roon sa Barangay T. Ikwento mo nga muna, Master, saan yung Barangay T? Anong terrain doon? Kasi dinaanan ko ngayon doon eh. Ang tirin sa Barangay T, puro open field. Ang damo doon kangkong, mga kugon. Tapos yung kalaban namin, may mga, puntahan mo parang isla-isla, may mga lubihan, tanim. Siyempre, kami, anong offensive kami. Kalaban defensive. Kasi dumaan kami sa mga open, kaya madali kami. Pero ganun pa man, ang madali nila yung mga maiksi ang buhay, sir. Yung mababuhay din. Biro mo yung kumani yung batkom namin, kaburok, assault lahat. Sir, yung, anong tawag yan, yung sabay-sabay? As in, assault, frontal, assault yan. Frontal, makapaputok lahat. Kasi nandyan ang kalaban, halimbawa. Tapos walang hinto. Na-recover. Tapos grabe silang mga IED roon. Yun ang problema nyo doon. Problema. Doon marami nadali tropa. Biro mo sila yung mga yung lagyan ng salamin yan, yung mga ribbon, yung kaha. Dinalagyan ko na IED. Grabe naman yan. May nabutuhan mga marin. Inuupin. Pag upin sumabog, mga magasin, iiwan nila, may IED. So? Siyempre, pag recover ng tropa, subukan lepos. Sumabog. Marami mga sa mga marin. Anong ka na noon, Master? Team leader ka na? Platoon sergeant ka? Sir. Alpha company pa ako. Tapos sa rin to ng ko kasi squad leader na ako. Squad leader ka? Oo, squad leader na. Na-promote na ako. Ano yung hindi mo makalimutan talaga sa Barangay T? Yung major operation na yan? Yung hindi ko makalimutan, sir, yung mga tropa na tama ng IED, naputulang paa. Tapos yung mga laman nila, parang laman ng karne. Dinadaan-daan na roon sa tabi namin, kinakarga. Rin na makalakad. Yung iba rin na makakita, sir. Yun ang hindi ko makalimutan kung ano. Yung ganun kasi. Sabi ko, dapat maingat talaga yung tropa. Hindi makialam sa mga bagay-bagay, mga gamit-gamit. Bawal kung wala daw rin ng opisyal. Yung mga halong katin yung Yung galing din nila, no? Alam nila, kung Ray-Ban, case ng Ray-Ban. Magasin, i-abandon nilang magasin. Mabayaan, para i-recover. Pag ganyan, sumabog. Grabe. Kaya ako, umpisa pa ng mga hindi ako mahilig mga recover. Maliban lang kung, halimbawa, kita ko na baril na naiwan, kunin na. Yung mga magkakit-akit sa bahay, magkita mga gamit. Matakot ako, sir. Kasi malaking bukol sa atin. Okay naman, madali na gawa report. Pero ang totoo, Grabe yung gano'n. Kaya yun, ang Barangay T. Pagkatapos nun, Master, sa Lapok na kayo. Yun yung next encounter mo. Lapok na yung na-promote na ako, sir. Na ako. Platoon sergeant. Platoon sergeant ka na. Kasi sinusubaybayan natin yung karir ni Master Adijul na napaka-legendary dito sa 33rd IB. Ito, platoon sergeant na siya. Sa Lapok naman yung encounter nila. Nakarating na ako sa staff sergeant. Ginawa ako platoon sergeant ng Alpha Company. Yung company ko. Panahon ni Sir Balyado yun ang CEO namin. Tapos si Sir Dirain, platoon leader pa namin. CEO na ngayon ng Bravo. Tapos, ang mission namin, halugubin yung mga area ng Freedom. Galing kami Busaw. Dinakad-lakad. Tapos, nakarating kami, ilan araw, dumating kami sa Barangay Lapok. Pero ang kalaban, nahabol namin dun sa Busaw, naggira.
nakalayas. Nawundiran din kami. Tapos habang hinahabol namin yung mga freedom, yung mga baril nila, tinago nila. Kasi nainkwentro namin sila sa Busaw. Pagtago nila ng baril nila doon pala sa Barangay Lapu. May gawaan sila roon, mga refill ng baril, yung mga masira sila. Kuan, ayusin. Tapos yung mga kawayan yan, akala mo damuhan. Malinis pala doon na tinatago. Sa loob. O, ang nakawa namin doon, maraming mga barit. Pero, kuan man yun, tanaw mid. Na nabaret. Ito, mga, kuan, yung RPG nila. RPG. Mga murag RPG rin. O, RPG. Pero kuan, marami nakuha namin doon. Pero na-delete ko na yung litrato sa cellphone ko nasira doon. Panam ni Sir Balyado. Linitrato pa namin. Pati kami kaya na Sir Design. Tapos yung umaga na yun, naghalburing na kami doon, malapit sa Barangay Lapok. Sabi ng, briniping na ako ng CEO ko. Sabi na, anong maganda doon bukas, kuan. Pusid tayo sa Lapok. Kasi doon ang naglayas yung kalaban. Kuan, baka doon natin madatnan yung ano. Sabi ko, Sir, kuan, itong usapan natin maganda. Kuan, Sir, sabi ko, early tayo magkain bukas, 6. Briefing na lahat yung mga missile din, yung magluluto. Squad. Briefing na. 6 o'clock, magkain na. Di pa abot 7, mag-move na tayo sa barangay Sinabihan. Na ganun na. Siyempre, masunod kami kay CEO. At saka, sinabihan ko nang yung squad leader lahat. Akong platoon sergeant. Tapos, yung ginawa ko sa grupa, kasi pag kinabukasan, sabi ko, iba naman ang mag-leading. Kanina, squad ni ganito. Bukas ikaw naman mag-leading. Ganun. Pero tactical, sabi ko. Naingat kayo kasi IED. Yung punta na namin doon, Sir, kuwan na nag-order na, i-clear na. Clear. Barangay Lapu. Kuwan, kanya-kanya na area binigay. Clear. Tapos yun ang nakuha namin i-clear kay na Silbalyado. Kuwan, kung baga sa kuwan, ganan siya talaga. Pero sabi ko, ingat kayo kasi maraming IED. IED yan. Tapos sila yung mga tubig, parang lubog-lubog, hindi siya sinaw. Hindi ko parang bago ito. Kuwan. Dito pa mga yung pinagkainan, muntik maabutan. Naisip ko, kuwan, yung mga baril baka tinapon sa mga pispan-pispan. M14, M16, mga carbine. Sabi ko, sa squad leader, piliin mo yung mga bata mo, sinong marunong maglangoy. Tapos magkuhan lang brief. Wala naman makakita dito. Brief lang. Hindi, kuhan. Puntan ninyo yung mga tubig-tubig yan, yung mga ano, na ganun na sila. Tapos nag-brief na yung mga iba yan, dapiyag yan. Na. Yung nakuha namin, sila na umid pa yan, mga RPD, mga barit. Pero maganda. Maganda itsura. Magandang itsura. Mga bandolir, mga ano na. Mga kapsula ng, inipon nila pala yan, sir, yung mga kapsula. Baka ipa-reload nila yun, anong gawin din natin alam. O gawin IED. Shrapnel. Tapos, mamaya may nakakuha na kuwan. 14. Sa tubig. Nasabi ko yan na. Halugugin ninyo na lahat. Nandyan na yan. Tinali siguro. Oo. Kinapakapakan nila na yung mga tubig. Nakakuha siya kuwan. 2 M14, mga carbine. Grabe. Na sabi Sir Balyado, okay yung lakad natin. Pero, ewan ko anong nangyari yun, yung binigyan lang kuan, 20 days. Yung pinabigyan ko lang yung nakakuha. Pero ako wala na ako nag-overnight ito, sinisip ko, platoon sergeant ako. May pag-usapan pa kami magandang trabaho kung anong gawin. Na, yung iba si Ray Mural na kasi nakauwi.
Discourage pa yung iba. Sabi nila, dapat may squad. Sabi ko, okay naman yan. I-squad natin kay sir. I-suggest. Pero yun ang kwan. Sabi ko yun ang may bigay lang. Tapos, yung after how many naman months, nagpunta naman kami sa kwan. Pira na ng Gatuho period. Yung anong tawag yan? Bundok-bundok. Sa Hofer, sa may area na ng Salman, yung area na yan. Salman. Mga napin, Indalasan, tsaka sa Lahod din nasan, ISIS. ISIS. Yung panahon na ni Sir Bunggaling. Panahon na ni Sir Bunggaling, Sir pati Lapok. Siya na ang batkom namin. Bunggaling. Yung doon kami sa Camp Salman, matindi rin pag-upilit namin hanap. Pero wala na yung kwentro kami. Ibang unit na yung kwentro, naputulan mga ulo sila. Nakuha yung mga baril nila na wala. Ewan ko kung ano nangyari yun. Pero kami sila napagod lang nagkuhan. Walang mataguan mo ron mga damo. Mainit. Tapos akyat, baba. Pero wala din ako narumural. Dahil Inisip ko yung trabaho man ito. Tapos, doon pa kami nabalitaan na yung COVID na. Huwag na maglaglag ang sundalo. wala na. Kung wala na ang COVID, dagdag pa yung lumural. Kasi di na ako makawi sa hulo. Oo nga. Kasi yung quarantine passes, makwarantin ka. Quarantine. Kasi galing ka ibang province. Punta sa isa, di pwede pumasok. Sirado na yung biyahe, wala. Sabi ko, sayang naman pagkataon mag-uwi. Hindi naman makauwi kasi makwarantin. Platoon Sergeant na ka na nun. Platoon Sergeant na siya. Yun ang huling operation namin. Tapos pagbaba, magbisita dito yung division commander namin sa Tiltitil sa Pakan. Na-detail naman ako magkandak sikpuin doon sa Gaunan Elementary School. Lahat, blocking. Kasi magpasyal yung division commander. Walang exempted. Kahit kaninong bata politician, ipakuha yung baril kung pag-usapan. Ito palad ko siguro ito. Kasi dinala ko na doon yung kap ko, doon na kami sa Gaunan, nag-RS. Pero may senior, Master Sergeant Sismundo, nag-retire na siya. Ako, active pa. Siya, pinaprocess na yung retire niya. Tapos doon naman kami nagtambay. Pag yung na-interview mo kapon, silip Kaapax, yan, nasama kuwan. Doon kami nagtambay, may dumaan sakyanan yung barangay ewan ko baka hiniram nila sa barangay o hinusted nila yung driver para hiatid sila. Hindi natin alam. Huwag natin sira ng barangay. Tapos may dala baril kay uniform B-up. Ang plano nila lumaban o mag-atras. Sabi ko, huwag na kayo umatras. Tuloy na kayo para di kayo mapulverize ng putok. Baka freedom kayo. Tsaka kung tunay kayo ay huwag kayong matakot. Pag-usapan. Tuloy, sir. Tapos yung nagtuloy na, sabi ko sa mga kapgo, mga kasama ko, kunin ninyo yung baril, ha? Kunin niyo. Sabi ko, ibaba ang baril. Baba ninyo ng baril, hilagay sa sakyanan. Usap. Yung linagay na sa sakyanan ng baril, ginawa na ng tropa. Wala na silang magawa. Tapos, nakuha ng tropa. Sabi ko, ibaba ninyo ng bandulil. Useless na yung bandulil kasi nakuha na yung kasi kung pumalag tayo, maggulo tayo, makakuha naman sa email kasi may peace process tayo ngayon o kasunduan. Kadahilan naman dyan. Tulad ng mga pulin-pulti-pusap. Kasi magkasundo na tayo ito para wala na gulo. Nagpolitik na ako kunti. Tapos sabi nila, sabi ko, tawagan ko muna yung CEO ko kung anong usapan. Tawagan ko na si Baleado. Sabi niya, steady dyan, magpunta ako.
nagpunta na ang CEO namin na ganyan, kaga ng CEO. Pero wala ko nang bigyan nila award, ano. Wala na yun kasi sabi ko pag retire na ako rin ako mag-advance. Kasi kung bigyan niyo pa ako award, baka mapilitan mag-advance, mahirapan ako. Yun na. Tapos COVID pa. Na binigay na ang baril. Dinala na ron sa company base. Kuwan, 3 M14 sila, 2 M16, 5. Dami nun. Oo. Ay, natid na namin dito. Panahon ni Silbong Galing. Linitrato pa dito namin. Nabigay kay Division Gumandil. Nahilig. Tamang-tama nagbisita dito. May regalo 5. Grabe, no? Ang dami kasing armas dito, no? Oo. Kaya sabi Sil Gamos noon, siyo siya ng pisto. Sabi na, paano ninyo Juro nakuha? Ang baril wala naglaban, maraming bala. Sabi ko, panahon ba niya ng tao may tapang? Minsan mawala ang tapang, ibigay lang ang baril, lang magkuha baril. Nagbiro na ako, Sir. Na yun, Sir. Yun. Na, pagtapos doon, binigay nila na ako sa kuwan, nag-organize na daw Delta, 33rd. Sabi niya, magkadri ka na lang kasi marami na bata. Gusto mag-kuwan. Mag-platoon sergeant. Sabi ko, tama yan. Kasi minsan, pabor-pabor, kung mahirap yung lakad, ako ang mag-platoon sergeant. Yung mga bata, ayaw. Maganda na sabi ko. Sabi ko, sige. Yung unang assignment ko, kadri, doon ako sa kuwan. Malayo siya, cliffhanger. Cliffhanger. O highway. Sa may Omar. Sa baba ng Omar. Pero ako ito, maka-adjust man kahit ano, kasi ugali, ito nang ugali ko. Kasi iniisip ko, malayo ako sa pamilya, parinti ang makatulong sa akin ugali ko. Ito na ang maraming kaibigan kung maraming ugali. Na doon, magkasundo din kami at saka mga tinuday roon, mga kapgo. Meron din mga Muslim. Pero karamihan, Tiduray yun nandun eh. Galing ako sa kanila eh. Tiduray, mga M60 ang baril doon. Takot ako kung mawala. Pero di mawala kasi kuwan, maganda yung pag-receive ng baril. Halimbawa, mag-checkpoint sila sa kalsada. Detail ko na. Sinong mag-checkpoint? Ito yung mga ano. Tapos, minsan libre na sila isla doon. Ano may magbigay. May makakilala sa kanila, bigyan sila pira. Pero ako doon ako sa taas. Magbisita lang ako. Kung maganda na yung pag-checkpoint. Cliffhanger. Sikat yan na checkpoint dito eh. Mindanao. Tapos ito yung naging first sergeant namin sa Delta, junior ko. Pero tuwan na siya kasi technical sergeant, kumpleto si Advan. Master Tuganan. Kita na yung situation ko roon. Parang malungkot. Pero kuwan, di da. Sabi niya, maganda mas still malipat ka sa kuwan yung madali ka makapasyal. Saan? Sabi ko, banda. Sabi na doon ka sa Barungis. Kulambog. Yan doon. Para makadali ka makalusot sa mga takurong. Saan pasyalan mo. So doon ka ngayon. Sabi ko, okay naman din to kasi makatipid ako pira. Wala na pasyal-pasyal. Pasyal na lang kung mga pasis o arinal. Doon bang maganda. Kung makasubok ka doon, sabi ko, sige. Nalipat ako doon, sir. Na doon naman na yan na yung mga kasama ko, yung mga panahon ni Alexander Macario, kapgo pa sila. Matindi. Matindi yung encounter na. Matindi kapgo. Tapos, one. So ngayon, Master, nagpa-process ka na ng retirement mo. Yes, sir. O, sir. Nandyan na ang clearance ko. Okay. Anong kaligayahan mo ngayon na malapit ka na rin mag-retire? Wala na siya yung malaya-laya na ako kung may panahon magpasyal. Pero nag-iingat pa rin ako. Habang nagpa-process. Pero concentrate ako sa kuwan. Yung mga pagwiwi ko sa hulo, di ko pa makuwan. Kasi yung anak ko, 2 college. Isang grade 12. Kung hiwi ko sa hulo, bakin 14,000, ikuan na lang allowance nila na, sir. Okay na yan, mga 6 man ako magkawi o isang taon. Ganon? Oo, sir. Isang beses ka lang isang taon? O 2 beses isang taon? Minsan, sir. Kung marami mga pundo-pundo. Ganon. Ang misis mo umuwi na rin?
nandun na siya, kuwan na siya anong tawag yan, yung wala na nag-abroad, nag-for good. Nag-for good na. Kasi malaki na yung mga anak namin, may kasama na siya sa bahay. Tapos doon ang bunso namin kapatid ko, Bali Ranil na, pero graduated din yung computer science, yung kapatid ko. Parang siya yung nagsusutol-sutol sa mga anak ko. Kung wala siya trabaho. Gaano ka naman ka-proud, Master, na naging sundalo ka ng 28 years na, di ba? Oh, malapit na 27. 27. Gaano ka ka-proud? Na ang ganda ng reputasyon mo dito sa 33rd. Napakaganda, sa totoo lang. Proud ako talaga ito kasi mula na-assign ako sa 33rd, ginawa ko yung mga pwede gawin, anong mga order. Tapos, nakilala nila ako, hindi ako sundalo kuan yung mga magsip-sip para makilala. Kung mga may mga, anong tawag yung pamigay-migay o ano-ano, kasi mahirap ang buhay ko, nagpaparal ako anak. Yung mga regalo-regalo. Wala. Sa akin, nagtrabaho lang para makilala kung anong order. Pagtisan ko talaga. Para kung anong gusto mangyari ng opisyal, mangyari. Yun lang sa akin, sir. At grabe yung tapang mo. Pinakita mo rin yung dugon tausog mo. Kuwan talaga ito, sir. Pero, di man ito ako masyado matapang kasi pero maraming kumaibigan sa akin mawa. Pero iningatan ko. Kaibiganin ko. Pero malaman ko mga mayroon hindi sila magandang activities, pansinin na lang. Baka matraidor pa tayo. Kaibiganin man yan tayo ng mga ganun. Para madali nila tayo lapitan. Kung hitraidor na, matraidor. Pero iningatan ko yung mga ganun. Anong payo mo ngayon, Master, sa mga tausog pa na kabayan mo na gusto rin magsundalo? Sa mga tausog, ang payo ko sa kanila, kung hindi sakto yung mga bigay ng mga dasal ng mga magulang para tinutulan o kalukuhan maghanap sila ng mga magandang anting-anting para makilala sila, tausog. Huwag, kuan. Kasi marami ako na-experience kasama ko sa integration. Ako ang naging squad leader nila, junior, di magsunod na sa utos ko. Matakot. Ibigay sa amin, halimbawa doon, puntahan namin, nag-resupply. Di magsunod. Sabi na matakot marong pairil. Bakit? Lahat ng inapakan natin, naka-coordinate doon, anong read coordinate. Di yan tayo marong pairil. Binagan, nanginginig na sila. Pero kung matapang sa mga junior namin, utos-utusan. Pero ako ito sila, kahit tanungin mo yung mga junior, kung naging squad leader ako, team leader, di ako mag-utos. Kung hindi na tungkol sa trabaho, di ako mag-utos ang ugali ko. Ganun sila. Kasi marami mga tausog ng sundalo, matapang kung magsalita. Sa hulo pa ako, mga matanda sa akin, sabi nila, ganito. Sabi ko, wala daw malaman natin yan kung magbira na final. Marami rahil talawan na kung mag-final na. Doon na magkaalaman. Doon na magkaalaman. Sabi ko, bakit kayo makatayo? Yan ang sabi ko, yung bandulir, baril, huwag isangit sa mataas. Kasi kung may putukan na yan, wala na yan magbulintir, magkuha. Drop. Kasi utusan nyo ang private. May inutusan private na dali, hindi marawi. Pero yun, wala na ako doon. Iba yun, ibang unit yun. Nalalaman ko. Kaya ang briefing ko lahat, sa lupa lahat, yung baril. Kung magputukan, pag drop mo, makuha mo rin yung baril. Kasi kung nakasingit sila, wala. Wala, hindi na magalit sila. Ilang inkwentro ito na daanan ko. Pero hindi man ito sa akin sinungaling kasi may mga witness yan ng mga gold cruise with distinguished. Hindi, ano yan? Award, mayroon pa Brown Cruz. Official at enlisted personnel dito sa 33rd ID, isa ang pangalan na sinasabi. Okay. Si Master Adjijul. Kaya sa ating gabi pull out, di ako
Yung alibay shield. Kasi iniisip ko yung sundalo Kwan, anong tawag yan? Yung kung utusan ka na parang mag-react ka pa, ano yung parang, ano, Kwan, sabi ko yan ang ayaw ng opisyal yung ganun. Hindi ka matawag world class Kwan, army. Yung marami pa alibay. Sabi ko, simple naman ito, inutos sa atin ng opisyal. Yung kaya natin. Hindi man yan mag-utos kung hindi kaya. Pares tayo tao. Saka may isip sila. Yan. Pero ako, di ako ano sila magsip-sip. One. Ganito ra. Yan ang final episode ni Master Ajijul, legend ng 33rd Infantry Battalion.